chapter 8, verse 61. Tayo po ay tuloy pa din sa ating pong pinag-aaralan. It's all about commitment. Isan po ay talagang naisip ko, I was thinking of, even tinatanong ko po sa sarili ko, kumusta na po ba yung commitment ko sa Panginoon? Isan po ba na itatanong nyo din sa inyong mga sarili? Kumusta na po yung commitment ko sa Diyos? Madami po ang pamamaraan ng salitang commitment, but then today, ang pag-aaralan pa rin po natin. Siyempre, higit sa lahat, ang commitment po natin ay nasa Panginoon. Higit sa lahat, our commitment is on Him, is unto God alone. Amen po. Kumusta po ang inyong commitment? 1 Kings chapter 8 verse 61. Let your heart therefore be holy, true to the Lord our God, walking in His statutes and keeping His commandments, as at this day. Commitment. Our commitment ay nagiging questionable sa ating Panginoon kung ito ay dumadating na sa panahon na tayo ay tinetest na ng Diyos. Ang commitment natin ay dinadaan din, tinetest din ng Diyos kung hanggang saan nga ba yung commitment natin sa Kanya. Commitment, itetest tayo sa madaming paraan, sa maraming pagkakataon, sa maraming sitwasyon, lalo higit dito nasusubok kung gaano nga kataas o gaano kalakas ang kapit natin ang commitment sa ating Panginoon. Last 2 weeks ago, ang ating po pinag-aralan, kung niyo po natatandaan pa, ay aspect or key aspect of commitment to God. Ito po yung mga bagay na ating gagawin o aspekto sa ating buhay where ay ang ating commitment sa Panginoon, ano nga ba ang mga pamamaraan upang tayo ay higit na kumapit ay sa Panginoon. At ang ating commitment ay maging 100% ay sa Diyos lamang. Amen po ba? Amen. Today, duksungan po natin yan. Commitment means turning into God's will or trusting in God's will or living a life of obedience. Marahil sabihin ninyo or matanong nyo po sa sarili nyo, kumusta na po ba yung pagiging anak kong masunurin? Even I, myself, tinatanong ko din po, ako po ba ay obedient children of God? Dahil pagdating po sa commitment, na-question po ang ating pagiging obedient, ang ating pagsunod sa Panginoon. Because the Lord said in 1 Kings chapter 8, our commitment will be walking in His statutes and keeping His commandment. Dalawa lang po yan. Walking and keeping. Walking, lumakad. Keeping ay itatago or ating pagyayamanin. Keeping. Now, the question is, why God want us to be committed to Him? Bakit po ba dapat tayo, bakit nga po ba gusto ng Panginoon na ang ating commitment ay sa Kanya lamang? Our commitment will be on Him alone. Committed or commitment. Amen po? Our commitment, bakit nga ba kailangan ng Diyos ang ating commitment sa Kanya?
lalo't higit. Ano po, sa magkaibigan, dumadating din yung point na tayo po ay nagkakaroon ng covenant or tipanan. Sa mag-asawa, till death do us part, through thick and thin, for better and for worse. Sa magkaibigan, ganun din. Sino po dito may kaibigan? Diba? Sa kaibigan, ganun din. Diba nagkakaroon kayo ng mga promises? But that promises are made. Amen? Ngunit ang mga pangakong ito ay ginawa lamang, minsan, promises are made to be broken. That's why, God, ayaw ng Diyos ang promises. Kasi ang promise ay nabubroken. But God wants our commitment to God. Or commitment to Him alone. Bakit nga ba? Ang commitment which is the best or essential in our Christian walk. Ito po ang pinakamahalaga at pinaka-importante sa buhay ng mga anak ng Diyos, our commitment to God. Amen? Pag walang commitment, wala. Wala lang tayo. Para lang tayong hangin. Para lamang tayong kung anong bagay dito sa mundo. Kung wala tayong commitment. Amen. That's why tinatanong ng Diyos, bakit nga ba? Bakit kailangan natin i-commit ang buhay natin ay sa Diyos? Why? This commitment or these promises ay hindi katulad lang ng namit mo ngayon, bukas makalawa, wala na. Amen po ba? Our commitment is not like a promises to strangers or proclaiming God. Yan, marami po dito nagkakaproblema ang mga anak ng Diyos. Mahal natin ang Diyos, yes, we proclaim. We love God. Pero ang tanong, gaano nyo kamahal ang Diyos? O hanggang saan ang pagmamahal niyo sa Panginoon? Amen po ba? Kasi ang tao, may expiration. Tama? When you make promises to the person, may expiration yan. Tanong, what about promises and commitment to God? May expiration din po ba yan? Ask yourself, where or what is, nasa na ang commitment ko sa Panginoon? Expired na ba? O patuloy pa? Or nagtutuloy-tuloy pa? Or baka naman, ang commitment natin sa Panginoon ay ngayon, bukas, sa makalawa, pero papaano pagdating ng susunod na araw, wala na tayong commitment. Kung tutusin po, napaka-brittle, napaka-fragile ang word na commitment. Because this word belongs to you and the Lord. Ang salita po ito ay mangungusap lamang between you and the Lord. Ginagamit lang po kami para po may paliwanag sa inyo kung ano nga po ba talaga at bakit nga ba kailangan ng Diyos ang ating commitment sa Kanya. Number 1, there are 3 reasons why we commit ourselves to God. There are 3 reasons why. Bakit nga po ba? Number 1. Remember the word commitment, kinuha ko po yan sa Bible. Bible meaning po means trusting in God's will and living a life of obedience. Pero pag titignan niyo po ang meaning ng commitment sa dictionary, ang nakalagay lang po doon ay promises. That's why in-ignore ko po or tinanggal, hindi ko po binigyan ng konting importansya ang meaning niya sa Webster. So nag-lead po ako on the Bible basis of what commitment is all about. Number 1, 1 Peter
Peter 1:15-16. Bakit nga po ba? Why God wants us to be committed to Him? Why? Number one, because it draws us unto a holy life. In this world, in this corruptible world, we need, a Christian must be stand out. Kailangan ng mga anak ng Diyos ay tumayo upang mabuhay ng may kabanalan. As 1 Peter 1:15-16 said, but us who called you is holy, you also be holy in all your conduct. Verse 16, since it is written, you shall be holy, for I am holy. Amen. It draws us to live a holy life. Maaaring magtanong po kayo sa akin, hirap kayong maging banal. Amen? Ang hirap. And this world, sa paligid nyo lang, ang daming magiging factors para kayo ay maging kurap. Baka naman po tanong nyo din, ang Kristiyano ba nagkakasala pa? Yes. Ang Kristiyano ba, ang mga anak ba ng Diyos, nagkakamali pa? Yes. Totoo yun. But, if you are committed to God, you can avoid to do sins in His sight. Maiiwasan po natin yon because the Lord itself, or the Word of God itself said, we must be holy. And this is ang pagiging banal or malinis or sacred in God's sight o sa harapan ng Diyos. Yan po ay importante sa buhay at paglakad ng mga anak ng Diyos. Nung una pa po akong medyo born again ng konti. Galit na galit ako kung sinasabi ko, ayun na si praise the Lord. Ayun na si born again. Ayun na si hallelujah. Which is totoo naman. We must be, kailangan po na ang mga anak ng Diyos ay nagpapakatotoo na bilang commitment nyo sa Panginoon, bilang kayo po ay nangako sa Gideon, hindi na ni word of promise. Nag-promise tayo sa Lord that I am, sabi doon, susunod ako. Nung nangangako ako na susunod ako sa iyo, maglilingkod ako sa iyo, Panginoon. Di ba yung mga promises niyo sa Lord nung una? Minsan nga, sabihin nila, pagalingin niyo lang ako, maglilingkod ako sa Lord. Bakit nung wala pa kayong sakit? Maglingkod na tayo. Makapaglingkod pa kaya tayo kung tayo ay putol ng paa? Maybe. In God's way. Tama? Makapaglingkod ka pa ba kung mapipiti ka ngayon? You can. There's a lot of way that what God will use you para po tayo ay maging banal sa harapan ng Panginoon. Which is the most essential, important factors to live a Christian life. Live holy as I am holy. Maging banal tayo, maging katulad tayo ni Christ. Kaya nga po, Christian eh. Did you know the word Christian means? Christ walk, Christian like. Amen? Kung sino yung pinananampalataya natin, dapat ganun din tayo. Amen po ba? Being holy is apart from this world. Amen po ba? Kaya po maraming nag-question sa atin. Opo, personally, I always encounter this. Kuya, Christian ka pala. Kuya, born again ka pala. Bakit? Ano ba ang ibig sabihin ng born again sa buhay natin? Being born again is a life that committed to the Lord, and the life that you have now, hindi mo na pinamumuhay sa sarili mo, you live in the faith of God. Amen? Hindi na kayo yan. Hindi na sa iyong buhay na yan. Your life is committed to God. And that life is
offering to the Lord, and you must live a holy life. And that is our commitment. Amen? Kaya, hinihingi ng Diyos na ang ating commitment ay sa Kanya for us to become the light and the salt of this world. Amen po. Ano po nakalagay sa Bible? Hindi po nakabasa na yan. Paano kung ang asin ay mawala na ng lasa ba? Alat. Tama? Kung ang asin na to ay wala ng alat, makakapag-preserve ko ba? At kung ang ilaw na ito ay ang magbibigay ng liwanag sa mga nadidiliman, ay naging dilim na din. How can we? Paano tayo makakapang-akit sa ibang tao na hindi pa ligtas kung ang ilaw mismo natin ay patay na? Amen po? Amen po ba ako? We must live a holy life. How? How? Lagi tayong lalapit ay sa Diyos. James 4:8 said, "Draw near to God, and He will draw nigh to you." Paano lalapit ang Diyos sa atin kung hindi tayo lalapit sa Kanya? We should be always draw near to God. Lapit sa Diyos. Ang masakit po kasi minsan, ang hindi po man natin ang hindi. Sa mga anak ng Diyos, pag nagkakaproblema tayo, saan tayo unang lumalapit? Lalo pagdating sa ganito. Tama? Pag daw nagigipit, saan lumakapit? Diba? Mga anak ng Diyos, kahit tayo mga anak ng Diyos, hindi natin nare-realize how God is so big. Amen? Our God is so big para hindi niya bigay ang ating mga pangailangan. Isa nga, sasabihin pa natin, well, question, gaano niyo po ba kilala ang Diyos niyo? Gaano niyo kakilala? Minsan po, kilala lang natin ang Diyos. Nababanggit natin, God is my provider. Naaalala lang natin ang Diyos kapag tayo ay nagigipit. At lagi natin sinasabi, ay, alala ko nga pala, God is my provider. Minsan na po kakilala natin sa Diyos. Tama? Minsan po masakit ang ulo natin. Minsan nga, ang una natin tinatakbuhan, Bio-Chelsea. Mga po ba ako? Minsan hindi natin nalalaman o hindi natin na-open yung mind natin na may commitment ka pala tayo sa Diyos at kung ano man ang gawin at hingi natin sa Diyos, ang commitment natin ay sa Kanya, ibibigay niya sa Kanya, amen, ibibigay sa atin what we need. Because God is bigger than your problem. God is bigger than your sickness. Amen? God is bigger than anything in this world. Tama po ba ako? No. Now, if your commitment is into God, amen? If your commitment is unto God, is there anything impossible with the Lord? Wala. You can live a holy life. Amen? Our commitment help us to live a holy life. Kaya kailangan natin laging lumalapit sa Panginoon because God knows that we are weak. Alam ng Diyos na mahina tayo because of this flesh. We are not exempted to temptation. Hindi tayo exempted sa mga pagsubok. Hindi tayo exempted sa mga problema. Alam niyo yan. Alam po natin yan. We are not exempted in this world. Ang mga nararanasan ng mundo, mararanasan din ng mga anak ng Diyos. Ang kaibahan lang, may Diyos tayo. Bigger than anything in this world. Bakit po ba tayo hindi nakakapamuhay ng holy life? Sa tingin po natin, I think the biggest problem begin in you or begin in us. Hindi natin may pakita ibig. Boom. Hindi po sa natola.
I always try and question myself. Ako po ba'y nakaka-influensya pa sa mga kapaligiran ko? O I am a part of the problem? Or am I a part of solution? Amen? Come to think of it. Sabi ko nga, Lord, siguro, just maybe, sa tagal ko na sa Lord, yung aking mga dinadala sa Panginoon ay parang ako din, parang ilaw, on and off. Tama po ba ako? On and off. At isa po masaklap na problema ng mga anak ng Diyos minsan ay ningas ugod. Ako yun. Pero, noon yun. Amen? Diba yan ang ikinalungkot ng Diyos sa mga taga-Ephesians? Diba? Nawala ang first love. Where is your first love? Sabi nga po ng mentor ko, Arlen, pag maglilingkod ka sa Panginoon, lagi mo sa isip at ilagay sa puso na you're always starting. Lagi kang nagpapasimula. Huwag mo muna tapusin. Oo, nalagyan ng middle. Lagi po tayo, kung baka sa kwento, lagi tayo simula. Amen? Kasi pag nagsisimula tayo, aminin niyo po, nung kayo mga bagong Kristiyano, di ba? Sino po dito yung mga yung bago-bago ng Kristiyano? Hindi alintana ang oras. Amen? O, tapos wala mga amen. Hindi alintana ang oras. Amen? Di ba? Hindi alintana ang panahon. O, di ba? Sabi nga, nung una pa akong Christian, sabi ko, malayo man, malapit din. Mararating. Totoo lang po. Yun! Yung first love ko noon, na biglang nawala. Sorry, Lord. Amen? Ba't ako'y napapunta doon? Amen? Growing to God helps you to be holy. Ang paglapit natin sa Panginoon, ang maglilid sa atin para lagi tayong makapamuhay ng may kabanalan. Minsan nga, mayroon po ang kapatinan na nagsabi sa akin na, bro, bakit parang nawawala ng gloria sa buhay? Nawawala ng glory sa'yo. You know why? Siguro namamatay na yung ilaw. Remember, we are the light of this world. And this light must shine. Ang sabi, let your light so shine before men. And if your light shine before men, you begin to live a holy life. Amen po? You begin to live. Kasi ang makikita sa atin ay puro liwanag. Sabi ko nga minsan, ano ba Lord? May liwanag po ako. Itatanong niyo po yung sarili niyo. May liwanag pa po ba ako? Baka naman po ako'y katulad na din. Because blind cannot lead. Amen? Hindi yan makakapag-akit. Tama? Sabi ng Lord, let the blind lead the blind. Pero tayo po ay mga nasa liwanag na. Tayo yung binuksan ang mga mata sa katotohanan. Kaya alam nyo na po ang mga bagay na may kinalaman sa kabanalan. Amen po ba? And this become, at pag tayo laging lumalapit sa Panginoon, unti-unti. O, naman sabihin natin agad, unti-unti na lang, para tayo magmahirinan. Amen? Unti-unti. Ipapakita ng Diyos kung ano ang pagkakaiba ng tama sa mali, sa dilim at sa liwanag. Amen? Kayo po, kailan niyo po na-realize na nasa liwanag kayo? Diba? Nung una naman umatin tayo dito, hindi naman tayo ganun. Ako nga minsan, umatin, hindi. Amen? Pero habang tumatagal, pinare-realize ng Diyos sa atin, or ipinakikita ng Diyos sa atin na habang tayo'y lumalapit sa Kanya, pinakikita niya ang
ibig sabihin ng mamuhay ng may kabanalan. Amen po ba? Unti-unti naman yan. Huwag kayo kumain sa instant noodles. Tama? Marami yung mga instant, di ba? Yung isang ganun lang. Alam niyo po, minsan masarap yung dumadaan din tayo sa pagtuturo. Sabi nga, life is a learning process. Hindi kailangan na ay sa bagay ay makamtan mo ng isang in a twink of an eye or a snap of your finger. No! Tuturuan tayo ng Diyos. At habang tayo lumalapit, parang puno lang po yan. Tinatanggal yung mga hindi karapat-dapat. Bakit po daw sa puno hindi namumunga? Kasi nasasakal ng mga bagay na hindi naman dapat. Kaya ginagawa, pinapurge, pinuputol. Naalala ko po sa amin, sa video po, yung po aking dating tinanan sa Laguna. Meron po kaming lansonisan. Sino po nakakita rin doon ng puno ng lansones? Alam niyo po yung lansones na yan, bago mamunga, ano pong ginagawa? Alam niyo po kung ginagawang process niya? Kinakaliskisan po yan. Alam niyo po yun? O, hindi po alam yun kasi hindi naman kayo taga-Laguna. So, sa Laguna po, ang lansones, para mamunga ng madami, yan po ay pinapurge. Kinakalis. Ewan ko lang po kung alam ko ni Ate Starnila. Ano po Starnila? Kinakalis. Tinatanggal yung mga nakaumbok-umbok. Ganon din ang Kristiyano. Tinatanggal din yung mga bagay na hindi kailangan ng Diyos para po tayo ay maging para po tayo ay mamunga at habang tayo lumalapit sa Diyos, tinatanggal-tanggal po niya yung mga kaliskis na dapat itanggalin sa buhay natin. Ako po, suplado ako before. Suplado pa rin ba ako ngayon? Hindi na pala. Suplado po ako before. Sa totoo lang po, suplado ako dati. I never talk to the person who I cannot hindi po ako nakikipag-usap sa tao. Ayaw ko. In short, namimili po ako ng kausap. Kala niya, noong una po nakipagkilala ka sa akin, tapos kwento-kwento ka, akala mo nakikinig ako sa iyo. Hindi. Hindi ako yun. Totoo lang po, hindi ako yun. Akala mo kwento-kwento ka, saya-saya mo. Ako hindi, naglaro ako sa ibang lugar kasi hindi ko ako interesado. But when I draw near to God, habang lumalapit ako sa Panginoon, lagi ako lumalapit sa Panginoon, tinatanggal niya yan. Tingnan niyo po, di ba mababait na ng mga anak ng Diyos? Mababait po ba mga taga rito? Yes! Mababait, sana all. Ay, hindi pala. Nawa all pala. Amen? Dati hindi naman kayo mabait. Amen? Amen? Hindi naman kayo mabait dati. Ba't kayo bumait? Tinuruan na tayo ng Diyos. Pinakita na sa atin ng Panginoon na habang tayo lumalapit sa Kanya, ito ang mga bagay na hindi karapat-dapat na gawin or maging character or attitude ng Kanyang mga anak. Pero nung nagkaroon tayo ng commitment sa Diyos, ipinakikita niya sa atin kung paano tayo mamumuhay ng may kabanalan. Amen po ba? Your closeness to God. Yan. Kasi ang mga anak ng Diyos hindi close sa Lord. Diba? Close lamang kapag may pangangailangan. Pero pag wala ng pangangailangan, close na sa mall. Tama. Nagiging close sa ibang bagay. Amen po ba? Pero pag malungkot na ang buhay, Lord, patawad. Okay ko lang po nalalaman. Ito lang. Tinanong po kasi ako ng isang answer. So, ano apelyido ni Lord? Joke lang po yun. Sabi niya, may apelyido ba si Lord? Sabi niya, meron. Anong apelyido ni Lord? Lord, patawad. Sabi ko, ano ba yun? Joke lang. Amen? Our closeness. Ang problema sa atin, hindi naman tayo close sa Lord. Amen? If you really close to God,
Tanong, kumusta po ang inyong prayer life? Huwag na natin sa prayer life. Dito na lang muna tayo sa una. The basic. Kumusta po ang inyong pagbabasa ng salita ng Diyos? Or your devotion to God? If you really have close to God, how's your devotion? And how's your prayer life? Okay na lang po sumagot niya. Amen po? And because we are close to God, nagiging aware tayo. Binubuksan ng Diyos ang ating mga pikit na mata para makita natin ang mga bagay na kailangan nating bigyan ng importansya sa harapan ng Panginoon. Amen po ba? At i-reveal ng Diyos sa atin, ipapakita ng Panginoon sa atin kung paano nga mamumuhay ang isang Kristiyano ng may kabanalan. Amen po. Amen. Number 2. Madali lang po ba ako? Nagigets niyo po ako? Or nasusundan niyo ako? Amen. Number 2. Psalm 63 verse 1. Psalms was written by David. Anong po ulit? Why God want us to be committed to Him? Because it helps us nurture a deeper relationship with God. What is Tagalog in nurture? Mapapangalagaan. Mapapangalagaan. Yes! Lahat naman po tayo may relasyon sa Diyos. Pero ang tanong, napapangalagaan niyo po ba ang relasyon niyo sa Panginoon? Na-nurture niyo po ba? Si David po ay nagbigay ng isang paraan para po ma-nurture natin ang malalim na relasyon natin sa Diyos. Honestly po, pag ang ating pong relasyon sa Panginoon ay masyadong mababaw, madali po tayong maaagaw na sa away. Kaya ang gusto po ng Diyos, hindi lang po relationship with God, malalim na relasyon ay sa Diyos. Malalim. Diba sabi sa 1 Peter, grow. Children of God, let us grow in the knowledge of God, in the grace of the Lord. Hindi naman tayo lalago kung walang tulong ng Diyos. Amen? Pero Psalm 63:1 said, number 1, sabi ni David, "Oh God, you are my God." Ito po ito ay ano ko na sa inyo. Kasi po, ang purpose naman ng God, pagkasalita ng Diyos ay nauulit, ibig sabihin, hindi pa tayo natututo. Ulitin natin. Sabi doon, "Oh God, you are my God." Ang sabi ni David, Panginoon, ikaw ang aking Diyos. You are my God. Amen? Pag narinig niyo, pag sinabi niyo, Panginoon, ikaw ang aking Panginoon, pero nakatingin sa ibang bagay. Amen. Meron po mga anak ng Diyos ganun eh. Kilala niya ang Panginoon, yes. Pag tinanong mo, mahal ko ba ang Diyos? Yes. Naku, napakalaking yes yan. Pag tinanong, mahal mo ba si Lord? Amen. Uy, may amen pa. Ay sinubok kinabukasan. Nawala ng pera. Mahal mo ba ang Diyos? Wala nang bigas sa... Ano na yan? Wala nang bigas doon sa lalagyan. Wala na, hindi na. Wala nang nakalansing. Ang nakalansing na lang ay yung... Ano yan? Yung lata. Yung gano'n. Oh, yun na lang ang kumalansing. Mahal mo ko ba Diyos? Talaga lang ha. Amen? Yes, you love God. Pero how deep is your love in God? Ang sabi ni David, first thing, ang gusto niya ginawa, ang unang-una niya ginawa para lumalim ang kanyang relasyon sa Diyos ay seek you.
Seeking God is finding your purpose here on earth. Amen? Ano ba ang purpose ni Lord sa iyo? Tagabutas na lang ng bangko? Amen? No, yun nga, amen. Thank you. So, ibig sabihin, hindi lang kayo tagabutas ng bangko. Aba, hindi Matthew, ano rin naman? Matthew 28. Goyi, ano po? Ayaw din pag may time, hindi lagi nang nakaupo. Seek you. Hanapin kita. Amen? Nasaan ba ang Diyos? Nasa Quezon Avenue. Amen? What I mean is, you have to find time. Diba? Si David, if I could remember, siya po ay nagsisik sa Diyos day and night. Amen? Nabasa ko po, I think, sa Psalms chapter somewhere. I meditate the Word of God day and night. Si Joshua, day and night. Si Daniel, paano manalangin? Sir, son niya. Si Daniel, pag nananalangin, all the time. Di ba? Tayo, tanong lang. Huwag niyo na ako sagutin. Tanong lang. Ilang beses tayo nagbabasa ng Bible sa isang araw? Sa isang linggo. Sa isang buwan. Amen? Kaya alam niyo po, in all honesty, mahalaga po talaga sa mga anak ng Diyos, at least, find time to read the Word of God. Amen? Seeking God. Ang paghahanap sa Diyos ay pagbabasa ng Kanyang mga salita. Ang Bible po ay nagsisimula sa book of Old Testament. Starting the book of Genesis. Natatapos sa book ng ang galing. Ang New Testament ay nagsisimula sa book ng Matthew. Natatapos ng Revelation. All in all, ilan lahat yun? 66. I think 39 verse 27 is 66. Nasa na kayo sa Bible? Naging Genesis? Aba, may Exodus po. Lipat naman sa Exodus. Amen. Huwag lagi tayong Genesis, huwag lagi tayong Matthew. Lipat naman kay Mark. May Luke pa, may John pa. At ano-ano na may Revelation pa. Nasaan na po kayo sa Bible ngayon? Ano po yung mas may binabasa niyong book? O, di ba wala? Sorry po. Seeking God is reading the Word of God. Mahahanap niyo lang po ang Panginoon mismo ay sa salita niya. Amen? And seeking God is finding your purpose here on earth. Amen po? Ang pagbabasa o paghahanap sa Diyos will help us to nurture a deeper relationship with God. Next, sabi ni David, my soul thirsts for you. My soul thirsts for you. Ano po yung thirst? Nauuhaw sa'yo. Amen? Nauuhaw. Kumusta po ang inyong praise and worship sa Lord? Na-review po ako last week. And tinanggap ko naman po kasi ayaw akong i-reject. Kasi baka pag ni-reject ko yung review, ay hindi ako matututo. Sabi po niya, ayaw ko mag-mention ng name, but this person told me, pwede ko sabihin, yung praise and worship natin, ang ating worship leader, ang
ating mga natin sa unahan ay gigil na labas na ang itig sa ganito, at mukhang nagpipiyok-piyok na pagminsan, pero ang congregation ay nakatayo at nanunood lang. It's hurt. Nasaktan ako. Honestly, I was hurt. Hindi ko alam kung paano ko ipagtatanggol ang mga anak ng Diyos. I love you with the love of the Lord. Honestly. Kaya sabi ko, Lord, my prayer is, ilagay niyo po sa mga puso ng mga anak ng Diyos, especially the member of Jesus, the Fountain of Life, the heart of worship. Amen. Ilagay sa puso ninyo yung praise and worship in the heart. I think Hebrews po yun. Ano nga kantang yan? Sacrifice of praise ba yun? Unto the house of the Lord. Ano na doon? We bring the sacrifice of God. And so on. Amen? A sacrifice of praise and a sacrifice of joy. Tama naman po. Sa praise and worship, may sacrifice talaga. Amen? One way of nurturing and deeper your relationship with God is put the praise and worship unto your heart. It is. And He rebuked me. And He rebuked me. Wala akong magawa but to accept and to pray to God. Sabi ko, Lord, this time, I pray specifically that the members of all, na members ng Jesus, the Fountain of Life, ibalik niyo po yung heart of worship sa bawat miyembro ng church. Opo. How come you say, ay, nauuhaw ako sa Panginoon, pero hindi naman ginagawa? Wow, how? I mean, what? Amen? So, nurturing, upang mapangalagaan ang malalim na relasyon natin sa Diyos, we are committed to sing, to dance, no matter what. Ano man ang sitwasyon, ano man ang pagkakataon, hindi maapektuhan because you are offering a sacrifice of praise and joy to the one that we believe in, na pinaniniwalaan natin because He is the King of Kings and the Lord of Lords. Amen? Sabi ko, Lord, ang sakit. Masakit. It's hurt. But it's the reality. First, lagi natin kauhawa ng Diyos. One time po, nagpatugtog ako sa bahay. Pinas ko lang. Patanong lang po. Lahat po ba ng song sa inyong cellphone, lahat po ay Christian song? Lahat po? Lahat. One time po, may na-download akong song. Hindi ko po sinasadya, na-download ko lang. I think this is a song of kanta ni... Nalimutan ko na po yung singer. Ay, nag-bluetooth po ako, napatugtog ko. Accidentally po, bigla ko po kasing binuraan. Alam niyo, binura ko agad. Kasi sabi po ng mga kapitbahay ko, ay, born again ka pala. Nung una, kasi narinig nila mga kanta ko, na pinatutugtog ko ay, Power of Your Love, Eagle's Wing, I Love You So Much, In Jesus' Name. Tapos, pag gusto ko yung mabibilis, punta ako sa elevation, worship, yung mga kanta na Planet Shakers na yan. Nagpapatugtog ako. One time, napindot ko lang yung song na yon. Sabi ng kapitbahay ko, ay, nakikinig po pala mga born again sa ganyan kanta. Sorry po. Sorry. Alam niyo po, natawa lang ako. Sabi ko, awakening. Sabi ko,
Hindi nga pala. Mali. Amen? Thirst for you. Matathirst ka ba ng kantang ano? Ano kami na-download kong yun? Pero maganda yung meaning niya, actually. Sino ba nakarinig ng kanta nung ano? Now that I have you ba yun? Now that my life is true. Ikaw ang sinasinger yun eh. Nagustuhan ko lang yung lyrics, but the lyrics is not important kasi hindi naman siya Christian song. How can we separate ourselves to the world kung tayo naman ay naku, na-touch ko na. Amen? How? Sabi doon, I thirst for you. Ating i-cultivate yung love natin sa Diyos. Kung kinauuawa natin ang Panginoon, naglalagablab ang pag-ibig natin ay sa Diyos. At ang pagtitiwala natin ay nasa Diyos lamang. Nasa rin kantang ano. Kaya mas maganda kantahin nyo eh. Alam, sa totoo lang po, pag may mga sitwasyon kayo na hindi nyo minsan maintindihan, may tamang Christian song sa inyo. O ano, subukan ko na po yan. Sino po yung may alam ng kanta na ako'y magtitiwala sa iyo? Hindi ko Tagalog. Alam, sa totoo lang po, hindi ako mahilig makinig. Alam po yan nila. Hindi ako mahilig makinig sa mga Tagalog song. Ay, natututo ako. Chorus. At kahit anumang panahon, mabigat man ang maging sitwasyon, ikaw lamang ang sandigan, Panginoon Jesus. O, ano kasunod? Ako'y magtitiwala sa iyo. Tama? O, di pag wala ka ng pera sa bulsa, magtiwala ka sa Lord. Kung wala ka ng pangsaing, magtiwala ka sa Lord. Pag wala kang ulam, mali mo naman, bubagsak yung mana dyan. O, hindi. Mamitas tuloy. Ulutin mo na lang yung mana. Amen? My soul thirsts for you. Kauhawan natin. O, yan, isa pa. Paborito ni Enden. Kinauuhawan kita. O, diba? Tagalog yun. Aming Panginoon. Hanap-hanap ng kaluluwa ko'y ikaw. Yes, sarap pakinggan. Damdamin mo'y nasasaktan. Yes. Di pa rin ito makaharap. Sa pagtulog ko'y may kagalakan. Amen? Kaya pag minsan, pag nagpe-praise and worship kami dito, nakakakita ako na nag-iiyak na Christian dyan, nag-iiyak na kapatiran. Ayoko tumingin, kasi baka hindi na umakan kapag nakita ko umiiyak. Pero, at least damang-daman niya yung pagmamahal ni Lord sa kanila. Kaya sometimes I admire my brethren na kapag dating sa praise and worship, naiyak sa Lord, naluhod sa Lord, naiyak, nagtataas ng kamay. I admire them. Sabi ko, pag minsan, gusto ko ako din gano'n. O, diba? Kasi meron din yung nagugumagin ng konti. Gusto ko gano'n din ako. Amen? Yun! My soul thirsts for you. Amen? May nabigyan ng example. And that is how you nurture your relationship with the Lord. Amen po ba? Okay. May struggle, yes. May struggle yan. Hindi natin maiiwasan. May struggle yan. Lalo na paglapit sa Diyos, may struggle yan. Naku po, napakadaming hadlang. Napakadaming hindrances. Minsan, mga anak ng Diyos, hindi makataas ang kamay dahil masakit ang ganito. Tama? O, hindrance yun. Amen po ba? Hindrances. Pero wala yan. Wala yan. Kaya ni Lord yan. Walang imposible sa Lord. Nehemiah 8. Ay, ano ba yan? Nehemiah 8:10 ba yan? Sabi ni Nehemiah, hirap-hirap na sila. Diba yung pagbibuild ng wall? Pagod na sila. Pero alam mo, nasambit lang yung Nehemiah. For the joy of the Lord is my strength. Tama. Sino ba nagbibigay ng kalakasan sa atin? Diyos. Pag pagod na ka na,
You are my hiding place. Tama? O, daanin nyo lang sa kanta. Ako minsan dinadaan ko na lang sa kanta eh. Di ba? Yung isang kanta nagpaiyak sa akin ay itataas. Ay, di ba lang? Isang version. Ikaw lang ang nagbigay ng yung lyrics na ikaw lamang ang dahilan ng bago kong buhay. Wala na lang katulad mo, kung ako'y hahanapin ko. Ang buhay ko ito'y alay sa'yo. Itataas, ihahayag, Jesus sa ikaw lamang ang dahilan ng bago kong buhay. Yan. Alam niyo, sa totoo lang po, kung inyong, what you call this? Kung inyo pong i-meditate or papapasukin nyo sa inyong buhay, yung lyrics ng mga song, talagang pong nakakaiyak. Awan ko na lang, kung di pa kayo maiyak, siguro batong-bato na ang puso nyo. Ay, palitan na po natin ang heart of flesh. Kung sa totoo lang po, ang daming kanta na magbibigay sa atin ng bagong strength. Kahit nga po sa joyful, di ba? The joy of the Lord is my strength. Sino po dito kasi na unang taon? The joy of the Lord is my strength, di ba? Kahit simple lang. Alam niyo po, last night, meron po akong nakinig ulit. Sino po alam ng kantang Holy Ground? Di ba? Ang ganda niya. Tapos sinundan ng He is Lord. Oh my God. Iyak talaga ako. Sino ang narinig po nun? This is holy ground. We're standing on holy ground. For the Lord is here, and where He is holy. We are standing. Sorry po ha, singer kasi ako. On holy ground. Tapos sinundan ng He is Lord. Diba? If you will mean it to your heart, mean it to yourself, even the lyrics of that song will make you cry. And malalaman niyo po kung gaano kadakila at gaano kalaki ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Amen po. And last but not the least, number 3, why God wants us to be committed to Him? Because it ignites our transformation. You cannot change yourself. Totoo yun. You cannot change yourself. I cannot change myself alone. But I need help. Sino pwede tumulong sa atin? Ang Diyos. Lamang. You will never change yourself. Kanya po yung mga New Year's resolution niyo. Ilang taon na ako? Wag ako. Mabibis lang edad ko. Simula maliit ako, sino din ang gawa ng New Year's resolution? Diba? Pagdadating ang mapapasok ang bagong taon, ang New Year's resolution ko dito, bumabait na ako, magiging ito, ganyan. Diyos ko po, on my years of existence in this world, wala na akong ginawa kundi mag-New Year's resolution. Hindi ko nabago ang sarili ko. Pero, nung lumapit ako sa Lord, diyan, nagsimula ang tinatawag na transformation. Amen? You cannot change yourself. Totoo po yun. Hindi nyo kayang baguhin ang sarili nyo. Sabi ko ako sa isa kong kapatid na bunso, hindi mo kayang baguhin ang sarili mo unless you surrender your life to God. Abay, tinalikuran ako. Kaya masabi sa'yo, hirap talaga mag-share ng Word of God ngayon eh. Abay, tinalikuran ako. Pero, ang nasabi ko lang ay, God loves you. Mahal ka ng Diyos. Kung narinig mo to, sige, at least nasabi ko sa'yo. Sabi ko, you cannot change yourself unless you surrender yourself to God. And our commitment to Him
will help us to ignite. Alam mo ba yung ignite? Mapapag-init niya. Sabi nga po ng mga matatanda, kasi nung unang panahon ng lutuan ng kahoy. Tama po? Tingnan niyo po yung mga kahoy na basa. Pag inilapit niyo sa baga, ano baga? Baga. Sa baga, magbabaga siya. Tama? Our commitment to God will help us to ignite our transformation. Let us accept na hindi po talaga natin kaya pag-uwi ang sarili natin hanggat wala po tayong commitment sa Panginoon. We will never change ourselves. Amen po ba? Romans chapter 12, ako po alam na alam niyo po ito. Kahit pikit. Alam ko, memorize niyo to. Bakit po tayo nagkakaproblema sa pag-alam? Sa verse 2 nga. Yan. Yan. Malalaman lang po natin ang will of God, what is good and acceptable and perfect will of the Lord sa pamamagitan ng transformation. Ano po sabi sa verse 1? And be ye transformed. Amen po ba? Yan. Tanong, transform na po ba tayo mga anak ng Diyos? O nabubuhay pa yung mga dating-dati? Remember, nung tayo ay binaptize, ano po sabi ng baptism? Ililulubog, inililibing ang sinaunang tao, at pagtutaw natin sa tubig, bago na tayo nilalang. Tayo po ba yung mga bago ng nilalang? Tanong. Amen? Sabi doon, and be ye transformed. Being transformed means God's help us to mold us, to shape us. You are the potter, and I am the clay. Mold me and make me. This is what I pray. Amen? You cannot change yourself. The Lord will change you if you commit yourself to God. Ganda ng kanta. Sabi ko sa inyo in every situation, may mga tamang kanta para sa mga anak ng Diyos. So, huwag nyo sasabihin na wala namang kanta ang Panginoon. No. Amen? Lahat ng sitwasyon may kanta para sa Panginoon at may kantang akmang akma sa iyo. Tama? You are the potter and I am the clay. Sabi, mold me and make me. This is what I pray. Kaya kung ayaw bumait, di ko siya kantang gusto kong bumait pero di ko magawa. Kasi nga, you are not truly surrendered to God. Madali naman maging mabait. Tama ba ako? Kasi masawin pa rin ako hanggang ngayon. Tama? Madali nang bumait. If you are truly surrendered yourself to God, madali bumait. Ang sabi doon, be ye transformed by the renewing of your mind. Amen? Renewing of your mind. Kaya lagi tayong lumalapit sa Diyos para tayo ay Kanyang baguhin. Little by little. And from glory to glory. Amen? Kaya tayo lumalapit sa Diyos para tayo ay Kanyang baguhin. Because, hindi nga natin kayang baguhin sarili natin. We need God's help. Amen po ba? However, sa pagka-transform yan, struggle ulit, mahihirapan tayo. Pero ang masarap nun, habang tayo lumalakad sa Panginoon, nagka-transform tayo. Naiiwan yung mga yung mga relics. So, di ba? Napapalitan. Suplado ka noon, panabali ka na ngayon. Ako, di mo ako mapapakamay sa mga kamay ng mga before. Hindi mo talaga ako makapag-shake hand. Ay ako. Mamaya ako sa dito yung kamay ko. Okay? Hirap ka lang. Pero when I surrender myself and I surrender my lahat sa Diyos, He changes me from
little by little and from glory to glory. Nagbabago naman tayo, hindi naman so. Alam niyo, mga anak ng Diyos, I love you with the love of the Lord. Hindi naman po kayo mananatiling ganyan kung hindi mo ng Diyos. Amen? Nababago po tayo araw-araw po. Kantahin ko ulit. Binabago mo ako araw-araw. Amen? Ay, hindi pala. Ano? Binabago niya ako linggo-linggo. Ano ba? Ay, hindi na pala. Pare, binabago niya ako buwan-buwan. Tama po ba? Ano po mas maganda? Binabago niya ako araw-araw. Amen? Yes. Ang pagbabago, araw-araw yan. It learns in everyday walk. Amen po ba? And our commitment allows us to live the God's purpose in me. Yan. Pag may commitment ka na sa Panginoon, kung anong pinagagawa ng Diyos sa'yo, gawin mo na. Huwag ka na magpatumpik-tumpik pa. Kung ginagawa ng Diyos sa'yo, kumanta ka. Maging member ka ng music team. Kung may pagkakataon, sabi nga na, kahit nasa Genesis ka, nakasakay, may kalapit ka, sabi nga ni Pastor, sinabi kaya nila si Joel, magbigay ka ng tracts. Yan. Meron din po ako experience niya sa pagbibigay ng tracts. Napahiya din ako dyan. Kaya sabi ko lang, ayaw ko na. Kaya pag sinabi ng pastor, sama-sama tayo, mamimigay tayo ng tracts, talagang hindi ako kainin. Pero I pray, nag-pray po ako sa Lord. Hindi mo teach, turuan niya ako. Kasi yung nagkaroon ako parang phobia, parang something like ganyan. Nang namigay ako ng tracts, hindi ako pinansin, tasawag ito sa akin, ay, pagkabigay ko, tinalikuran ako sa ko nang iyak-iyak ako, talikod. Oo. Pero that was an experience to learn. Diba? Experience lang yan. Sabi nga, learn from your experience. And then I tried again. Sabi nga nila, try and try. Diba? Kung ang mundo ay try and try until you succeed. Eh tayo meron din. Ang mga anak ng Diyos, try and try din. Huwag titigilin. Dahil pag tumigil tayo, wala. Tigil na din ang buhay Kristiyano nyo. Tigil na din ang buhay Kristiyano ko. O di, stagnant na tayo lahat. Amen? Try and try. Alam niyo po, kahit kung sabihin na sa kalapit lang natin na Jesus loves you, ang laki na nag-impact sa kanila. Mahal ka ng Diyos. O sabihin mo, nung kalapit mo, sino ba ito yung salita sa akin na ito? Diba? Pero the reality, amen? Kaya sabihin mo lang na Jesus loves you sa harapan, sa kalapit mo. This time po, ako naman po ay, sabi ko, Lord, sige, gagawin ko yung part mo, part ko. Yung pong friend namin na may tindahan po doon, nagbukas ng tindahan. Yung pong kasamahan niya doon, I think kilala yun sa Ate Virgie. I started sharing to her, the Word of God. Pinasyaran ko po siya, natatawa lang siya. Kaya po sinasabi ko, Ate, God bless you, good night. Natatawa siya. Kasi hindi naman pamilya sa kanila yung word na God bless you. Or Jesus loves you. Hindi. Kaya sabi niya, sabi ko, tinisip mo lang kita dyan. Kala mo, wala akong plano sa'yo, no? Meron. Ginag-grab ko lang yung opportunity na naging close na kami. And then one time, sabi ko nga, hoy, Ate Virgie, attend ka last week. Sinabi ko, umattend siya. Kaya lang, nahigit kasi siya ng asawa. Sabi ko sa akin ay kuya, sorry, hindi ako nakasama sa iyo. Kasi niya, sabi, madami pong pagkakataon. So, I never stop. Sa totoo lang po, I never stop. Hanggang ngayon, lagi sinasabi sa kanya na, Ate Virgie, Jesus loves you, God bless you. Sabi ko, ito na yun. This is it. Ito na yung simula. Kaya lang, ayaw patapusin. Titingnan ko kung saan ba tayo kung saan kami at hanggang saan sila magmimit ni Lord. Pero I never stop. Lagi ko sinasabi sa kanya. Kaya I'm very thankful po ako sa Lord dahil alam ko po na
pag talaga ang commitment natin ay sa Panginoon nakalagay or meron tayong commitment sa Panginoon, meron lagi tayong kauhawan na i-share ang Word of God in every situation or any person. Kaya na talaga minsan may fear of men ako eh. Pero dito may takot sa tao. May fear of men din ako pag minsan. Oo, kumbaga, bigla lang pinapasok ko ng kabahay. Bigla na hindi na ako makapagsalita. Lalo na nagkaroon kami doon ng customer na parang picture siya ng SLSU. Abay, sinabihan ko lang ng God bless you. Parang samahan kayo sa akin. Kaya ko hindi ako papa-affect sa iyo. Basta ang alam ko, pagpulahin ka ni Lord, Amen. Yun lang. Picture siya ng SLSU. Sabi ko, hindi na. Sabi ko, ang katalinuhan ng mundo, siyempre, anak tayo ng Diyos eh, no? Ang katalinuhan ng mundo, basura sa harapan ng Diyos. Tama po ba ako? Ibig sabihin, mas matalino si God, matalino din ako. Amen? Sino dito mga matatalino? Uy. Amen? Lahat tayo matalino, why not? Because meron tayong Diyos eh. Kung wala tayong Diyos sa buhay, sabihin nyo na di wala. Amen? Amen? So, to sum it up, ang po sabi natin, why God wants us to be committed to Him. First, it draws us to live a holy life. Secondly, it helps us nurture a deeper relationship with God. And lastly, ignites our transformation. Amen po. God bless you. At nawa po ang salitang ito ay manatili sa inyong mga puso and pagpalain po kayo ng Panginoon. To God be the glory.